Hello everyone! Kumusta kayo? Welcome ulit sa aking vlog. Charot! Ito nga parang video na to ay medyo matagal na at ngayon ko nga lang to na-edit dahil ngayon lang ako nagka-time dahil nga busy na tayo sa pag-aalaga ng ating Junakis. At ito nga parang mga time na to ay nasa 35 something pa lang tong aking tiyan at ako ay papuntang ospital baga. At ang aking OB ay nag-request sa akin na kailangan kong pumunta ng endocrinologist. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Bahala na kayo. Kasi nga, yung sugar ko medyo mataas. So, kailangan ko ng endocrinologist para mag-guide ako kung ano ang dapat kong gawin. At medyo natatakot rin ako kasi yung tiyan ko napakalaki. Para hindi 35 weeks, parang mahanganap na talaga ako. Malaki talaga siya. Sabi nga ng midwife dun sa line-in na pinagpapacheck-upan ko, malaki daw yung tiyan ko. Tapos buti na lang, sinabi din ng obigay ko dun na isa na magpa-check up din ako sa ospital para kung ano man sakali ang mangyari, kung masiis man ako or ano man, pwede kami sa ospital. Kasi pag wala kang check up sa ospital, hindi ka tatanggapin. So ngayon, mapipilitan ka na namang lumipat sa ibang ospital, sa private, sigurado yan. Kaya't hanggat maaari, sa ano lang tayo, medyo mura-murang hospital sa public. Pero nga dito sa amin parang semi-private na daw yan. Pero mas mura pa rin naman kumpara sa private. Siyempre wala tayong ganun kalaking pera. Mahirap na mangungutang naman tayo. Kung meron naman tayo matatakbuhan na mas mura, edi mas good. Mas good niya sana dun sa line-in kasi wala ka talagang babayaran. Pero siyempre ano to, yung first baby namin to at medyo risky kasi nga yung blood sugar ko tumaas kaya kailangan natin sa ospital. Pero kung makakaya naman sa line-in, sabi nung isa kong obigay ni, pwede ako doon ako makakanak. Pero bahala na ang God kung saan tayo dadalhin. Pero nakapanganak na ako. Ikikwento ko na lang sa inyo yung mga pangyayari next time pag may time ulit. Paalis na nga pala ako dyan pero naiwan ko yung cellphone ko kaya ayan binalikan ko. Siya nga rin. Malapit nga lang ang hospital dito sa amin. Walking distance nga lang to eh. Kung may kasama nga lang ako, maglalakad lang kami. Kaso wala akong kasama, siyempre sasakit tayo ng tricycle. Kahit malapit lang, ang pamasahe sa akin ng tricycle ay 60. Minsan naman yung iba 50. Yung iba talaga sisingilin ka ng mas malaki. Pero sige na, 10 piso lang naman ang lamang sa kanya na lang yun. Hindi naman ikakayaman yun. Ay, charot. Pumila na nga agad ako pero ang sabi sa akin, magantay daw muna ako ng hanggang 8 kaya nag-CR na muna ako at nag-retouch jar. Pagbalik ko nga ay ito na ang tao biglang dumami. At syempre, nabigyan nila ako ng schedule at to make a story short, nabigyan nila ako ng slot pala, hindi schedule. Naisingit nila ako pero sobrang tagal. Inabot ako ng 2:00. Grabe, sobrang init pa. Kaya ang lola nyo nahahagard ng sobra. At nakauwi na nga ako sa bahay. Nakakausap ko na yung endocrinologist at okay naman daw yung sugar ko. Hindi masyadong mataas. Pero mataas pa rin kasi lumagpas. Hindi na ako binigyan ng gamot. So, ibinasa naman ako sa dietitian. At ayan, binigyan ako ng guide kung ano lang ang dapat kong kainin, gano'ng kadami. Ay naku, kakayanin ko kaya yun? Siyempre, kinaya ko yung diet na yun kahit sobrang nakakagutom. Kinaya ko din naman. Oo, kinaya ko. Wala pala imposible talaga. Akala natin hindi natin kaya pero pag nandun na tayo, kaya naman pala. Kahit nakakapanginig na ng tuhod sa gutom. Hindi ko nga inakala na magkakaganon ako natataas ang sugar ko. Pero at least nagawa ng paraan at naging normal din naman. Hindi naman pang habang buhay na ganun. Normal lang din naman yun sa mga buntis. Pero dapat kayo mga buntis mag-iingat kayo sa kinakain nyo. Huwag kayong lantak ng lantak.